good connection. So, part 4 na tayo. At yung mga nakaraan ay napag-aralan na natin ano yung resulta sa buhay mo kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu Santo. So, we must experience. Sabi ni Dr. Miles Monroe, you can never appropriate what you never understand. It means, hindi mo pwedeng magamit ang hindi mo naiintindihan. It means, hindi mo may apply sa buhay mo yung hindi mo naiintindihan. Kung sa formula pa sa mathematics, kahit na alam mo, pag di mo naiintindihan paano ito gamitin, hindi mo siya magagamit. Useless. Okay, so kahit mark formula ka pa, tapos yung problem binigay sa inyo, paano i-apply ngayon yung formula na yun doon sa problem na yun, paano i-solve? Diba, Hans? Kahit kung gabi ka pa mag-study. Yes, kung gabi nag-study. So, kung gabi ka mag-study, mag-exam mo kinabukasan, hindi mo naiintindihan pagdating doon sa problem na yun, ano kayang formula kung gagamitin mo dito para ma-solve yung problema na ito. So, pag di mo alam, hindi mo talaga ma-solve. So, ganun din sa buhay natin. Yung ating naririnig na salita ng Diyos every Sunday, kapag di natin naiintindihan paano yung gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay, magiging useless yun. So, magiging walang kabuluhan. So, yung ating naririnig every Sunday ay supposed to be, they are effective na tuntunin sa buhay ng bawat isa sa atin para magamit natin sa ating araw-araw. Magamit natin paano harapin ang buhay sa mundo ito. Magamit natin paano tayo mamuhay na masaya, paano tayo mamuhay na maramihan, paano tayo mamuhay na malaya, paano tayo mamuhay na tinutupad yung gayunin, yung purpose, yung intention, yung kalooban, yung will. Ang lawak pag sinabi natin will, legal eh. But if we understand, naiintindihan natin, pwedeng maging kapag-ipakinabang sa bawat isa sa atin, yung ating narinig kung sa atin. So that's why it's very important na maintindihan natin yung ating naririnig para magamit natin sa ating pang-araw-araw. So yun yung result na ating pag-aaralan ngayon ay nasa number 10 na tayo. So we have discussed 9 at yung 9 na yun ay pagka tinanggap mo si Jesus Christ ay meron ka ng relasyon sa Kanya. Okay, so bawat isa sa atin ay meron na tayong relationship kay Jesus Christ kapag sa Holy Spirit kapag tinanggap natin si Jesus. So, sarap na confusion sa kawin ko taas. Okay, so ang result, restored relationship to the Father, entrance to the non-discriminatory and non-partisan, sana pa walang favoritism sa karya ng Diyos, ibig sabihin pamamahala. And restored ability to influence. May kakayahan ka na influence yung ibang tao. And then, binigyan ka ng delegated authority. It means hindi ka kuluro, kundi legal ka na citizen sa karya ng Diyos na may kakayahan, may ability. And then, you have the power to use or the power in the name of Jesus. Kaya tayo nananalangin in the name of Jesus Christ. Then, restore dominion. So, mag-i-exil ka sa field ng iyong expertise. At matransform ang iyong pananaw sa buhay. Ibig sabihin, mababago yung ating pananaw. And we will have the new courage and confidence. Tayo ay may connect sa ating layunin sa buhay. Ibig sabihin, naiintindihan mo yung will ni God, bakit ka nandito sa mundo ito? Why do you exist? Bakit ka nabubuhay sa mundo ito? At sunod naman ay magkakaroon ka ng number 10. Ito na. Yan. So, ang sabi dito, communication with the heavenly government. So, ibig sabihin ay meron kang makikipag-usap sa kaharian. Yung ating pinag-uusapan dito ay pag na-reconnect ka sa Holy Spirit, just with Jesus Christ, hindi lang na tinanggap mo si Jesus Christ, kundi ang banal na Espiritu Santo. So, maraming mga tao na kapag sila ay tumanggap kay Jesus, hindi automatic nila tinanggap ko rin yung Holy Spirit. But we need to be connected to the Holy Spirit. We are just cleansed. Now, maraming mga Kristiyano believer na kapag Kristiyano na, ay iniisip na pag pumunta sa church, maramdaman yung Holy Spirit, umiyak ka, so ka na doon, you feel good.
Pero hindi yun yung trabaho ng Holy Spirit, hindi lang para paiyakin ka o maging masarap ang pakiramdam mo. Or some people are being slain, or ibang tao ay grabe iyak na sa church, grabe kanyang kumbaga pagtangis, sabi nila nararamdaman mo talaga yung presence ni God. So yun yung karamihan na nararanasan. Pero hindi yun. Hindi yun yung trabaho ng banal na Espiritu. Ang kanya, the work of the Holy Spirit is to draw your attention. I-draw ang iyong attention para may sa katuparan yung vision, yung dream, yung panaginip na binigay sa ni God. Something that will help you accomplish. So yung Holy Spirit ay ibigay sa iyo, tutulungan ka na maabot ang iyong dream. Tutulungan ka na may sa katuparan ang vision na binigay sa iyo ni God. At binigyan ka, yan ang trabaho mo, yung work mo. So, when we say work, that is the assignment binigay sa iyo. Sinabi mo work, what God wanted you to be and what God wanted you to do. So, yun yung assignment mo, yun yung dream, yun yung vision. At doon ka tutulungan ng banal na Espiritu Santo. Hindi yung iiyak ka lang sa church or mararamdaman ka yung presence niya. Hindi lang yun. Mababaw yun. Kasi pag uwi mo, wala na yun. It's just an emotion. But the Holy Spirit ay nandito sa atin, hindi lang na ang alam natin is i-convict ka pag nagkasala ka. But we must understand na binigyan ka niya ng kapangyarihan, lakas, power to live in the kingdom of God. It means to live the kingdom life. Yun yung kanyang trabaho sa buhay natin. At yung banal na Espiritu ay napakahalaga para tulungan ka na isa katuparan yung dahilan bakit ka nabubuhay sa mundo. Siya ang binigay ni God na tutulong sa'yo. So when Jesus Christ was here on earth, siya kasama ng mga disciples. So ngayon, bago siya makyat, sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang di nyo na tatanggap ang banal na Espiritu Santo kasi siya yung tutulong. At para may sa katuparan yung layunin ni God, para may sa katuparan yung layunin ni God na ang earth na ito ay makolonize ng heaven. Ibig sabihin, para tayo ay mabuhay dito sa lupa na parang nasa langit. Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu. At ma-control ni God ang earth, ang sistema, ang world, ang pamamahala sa earth sa pamamagitan ng banal na Espiritu through your dream and vision. Sa pamamagitan ng dream at vision mo, ay pwede may sa katuparan ni God. May isa sa katuparan, hindi lang pwede, kundi may isa katuparan ang plano ni God sa mundo ito o sa earth. That is to be ruled by the government of heaven through you. Ibig sabihin sa pamamagitan ng iyong dream at vision ay may sa katuparan yung layunin ni God, ang plano niya na ang earth ay pamamahalaan ng kingdom of God, ng kingdom of darkness. Yes. So, ibig sabihin, ikaw ang gagamitin. So, yun yung lagi natin sinasabi. Sa pamilya mo, sa school mo, sa kung saan ka mang community, nandun ka kasi ikaw ang gagamitin ni God para isa katuparan yung plano niya na ang lugar na yan ay pwede silang mamuhay kagaya ng langit dito sa lupa. To live on earth, to live like heaven on earth. Lahat tayo mamuhay dito sa lupa na parang nasa langit. Hindi mo hihintayin na mamamatay ang tao bago maranas. Di bali sa langit, maayos naman. Yan lagi parang narinig, di bali pagdating ng araw, maayos na. No! God wants you to experience life, heaven on earth. Ibig sabihin, habang nandito tayo sa lupa, kung anong naranasan sa langit, yun dapat yung maranasan din natin. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kailangan lang tayo maturuan kasi nga mali yung kulturang nakasanayan natin. At isa yun na dapat natin gawin resulta kapag nakipag-connect tayo sa Holy Spirit and just with Jesus Christ. Then number 10 is communication with the heavenly government. Ano ibig sabihin ito? Finally, but every important
importantly, the return of the governor, the Holy Spirit, give us the ability to communicate with the heavenly government. We can bring the kingdom of heaven on earth and have dominion over it only if we are receiving clear instruction from the king. A kingdom can function in delegated authority only if the purpose, will, and intent of the king are being transmitted to that delegated authority. So, ibig sabihin, kung tayo ay nakikipag-communicate, nananalangin, pag sinabi mong communication, mayroong sender, may receiver. Sino yung sender? Yung nagbibigay ng message. Sino yung receiver? Yung nakikinig ng mensahe. So right now, we are having communication. I am the sender, you are the receiver. So I am transmitting message. Ibig sabihin nagtatransmit ako sa inyo ng message. And so bawat isa sa atin ay mayroong delegated authority. So, kailangan nating manalangin. Bakit? Kasi kailangan natin makipag-communicate sa king. Kailangan natin makipag-communicate sa king. Para saan? Para magawa natin yung authority, yung purpose na pinapagawa niya bakit ka nandito sa mundo. So, anong dahilan bakit ka nandito? Anong dahilan bakit ka bubuhay? Anong dahilan bakit ka nag-exist? Yun yung focus, yun yung symptom ng bawat isa sa atin. So, communication, meron ka ng karapatan makipag-communicate. Kasi sa Old Testament, ang pwede lang makipag-usap kay God ay the high priest. Pumapasok sa Holy of Holies. Pero this time, anybody. Kasi nung si Jesus Christ ay namatay sa cross, nahati yung kortina, di ba, mula sa taas. Hindi dito sa baba. But mula sa taas, pababa. So, nahati doon. Bakit? Nagpapakita lang na bawat isa sa atin ay pwede na tayo makipag-communicate with the kingdom of heaven. Ibig sabihin sa government ng kaharian ng Diyos. It's a government, not a religion. Okay. So, next. Ayan. Whenever the governor, means I'm talking about the Holy Spirit, is not present, or the communication of the governor is ignored, di mo pinapansin yung Holy Spirit, the practical rulership of the king is absent on earth. Some presence of the government has to exist. This is why the Holy Spirit is the key to the kingdom of heaven on earth. The governor is the agent of the revelation of God's mind to the earth through humanity's dominion. Now, ang sinasabi rito, ang Holy Spirit, siya yung agent. Siya yung susi. Siya yung nakakaalam, makapagpapahayag na kung anong iniisip ni God. Diba maalala nyo na ang original na kalagayan ni Adam at Eve sa Garden of Eden, kung ano yung plano ni God, alam nila. Kung ano yung intention ni God, alam nila. Kung ano yung purpose ni God, alam nila. Kung ano yung purpose ni God sa buhay mo, alam mo, yun yung ibig sabihin nun. Si Adam at Eve, alam nila bakit sila nabubuhay sa mundo ito. Why do they exist? But, after na sila ay nag-declare ng independence, so wala yun. Yun na yun. So, walang connection. So, walang connection yung Holy Spirit. Pero ngayon, meron na. Through Jesus Christ. So, it means we need the Holy Spirit. So, kung maalala nyo yung aking illustration last Sunday of the body, soul, and spirit. Maalala nyo ba? Body, soul, and spirit. So, yung spirit dapat ay nakakunik kay God. So, from the Holy Spirit to the spirit natin, tapos soul and body. So, dapat ay nakikinig tayo sa Holy Spirit. So, we communicate to God. Kakausap natin si God. Pag kinausap mo si God, nakikinig siya sa iyo. At dapat ay nakikinig ka din. Kasi, ang Holy Spirit, siya yung magpapahayag. Ayan. Yung kanina sabi ko, di ba? You can never appropriate what you cannot understand. Hindi mo pwedeng gamitin, i-apply pag di mo naiintindihan. That's right. At ang magbibigay sa atin ng pag-unawa, pag-intindi, kapahayagan, or revelation is the
Holy Spirit. So the Holy Spirit is not to make you feel good, naiyak ka, feel na feel mo, grabe, revival, feel na feel ko ang Holy Spirit. Pero pag uwi mo, wala kang na itindihan doon sa preaching. It's not the Holy Spirit. Emotion lang yun. So that's just an emotion. Ibig sabihin na umiyak ka, feel mo ng Holy Spirit. No. Ang mahalaga doon is the revelation that you receive. Ang kapahayagan na naman mo. Ibig sabihin, naintindihan mo. Naramdaman mo. Kagaya nung isang testimony ng isang nanay na Bible study namin, sabi niya, pray siya ng pray kasi nasa abroad yung asawa niya. Pray siya ng pray, Lord, pauwiin mo lang yung asawa ko kasi kailangan, ilang taon na ako, 52 years old na ako, tapos nandun pa rin siya sa abroad. Ilang taon na lang kami magsasama ng asawa ko kasi OFW yung asawa niya eh. Hanggang grabe talaga yung parang na-stress na siya sa kapapanalangin na gano'n na kailangan, Lord, makauwi na siya, pero ayaw na umuwi ng asawa niya kasi meron pa silang project na aayusin. So ngayon, hanggang one day, nabasa niya yung verse. Sabi niya, yung verse na yun, lagi kong nababasa. Na sinasabi yung verse na yun, sabi niya, God will make things happen in His own time. Sabi niya, lagi ko yung nababasa. Pero at that moment, nung nabasa ko, para akong nabunutan ng tinig. Kasi sabi niya, ay, tama, Lord, you will make things happen at the right time. So sabi niya, stress ako na nananalangin na uuwi na yung asawa ko. Pero sabi niya, dahil sa nabasa ko na yun, the Word of God, sabi niya, hindi pa panahon. It means si God ang naglalagay ng panahon. Kailan siya pwedeng gawin. So that's a revelation from the Lord. Ibig sabihin, kapahayagan ng banal na Espiritu. So yung word na narinig mo, or nabasa mo, kayo nga na nagbabasa, ang mahalaga na kagaya ito nakakarinig ka, maaalala mo, i-remind you God. Sa moment na kailangan mo, ipapahayag mo sa Lord. Amen. Right. Kaya kung mayroon kang problema o mayroon kang kinakaharap, dapat mong tignan, balikan, kung ano yung narinig mo, Word of God. Ano yung salita ng Diyos na natanggap mo. Kasi the Holy Spirit will help you, remind you, ano ang dapat mong gawin. Amen. Yes. So yun ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Hindi not to make you feel good, but to reveal to you ano yung gusto niyang malaman mo. Na kailangan mo sa oras na yun kasi stress ka na eh. Nagpipray ka pero na-stress ka pa din. But because of that revelation, it gives you peace. Ayan kung baga napunutan ka ng pinig kung anong dapat mong gawin. Amen. So communication is very important. So whatever problem you are encountering, you ask the Lord. Lord, anong gagawin ko? Ano ba yung mensahe mo? Ano ba ang dapat ko gawin? God will help you. So communication, there will always be the sender and the receiver. Next. So we have now the authority to talk to God. We have now the freedom to talk to God directly. 11 is access to the King. Now, ito kailangan ito ng matinding pagtunawa sa bawat isa sa atin. Kasi hindi tayo namumuhay sa isang kaharian. Namumuhay tayo sa democratic country. Sa isang bansang democracy. So, ibig sabihin, pag namumuhay ka sa isang bansang democracy, wala tayong idea sa kingdom. Now, ito yun. Lagi ko inuulit ginagawa natin. Sa isang kaharian, may protocol yan. Kahit na magpunta sa presidente, hindi pwede pumunta ka na sa presidente, di ba? Kailangan may appointment eh. Yung mga matataas na official, kailangan mayroong kang appointment bago ka pumunta doon. Now, pupunta ka man doon, marami ka pang dadaanan. Okay. So, in a kingdom, hindi lahat ng mamamayan ay pwedeng lumapit sa hari. Hindi lahat ng mamamayan ay pwedeng pumunta sa hari. Napanood niyo yung Jamjok? Nakapanood dito? Napanood niyo, di ba? Pwede bang lumapit sa hari ko? Hindi pwede, di ba? Hindi lahat citizen eh. Pero pa isa na itong pension dog. Ano ba? Parang may nakita akong makalastas na wala kaming TV eh. Nakikita ko lang sa YouTube.
Ano ngayon yung mga palabas na harian? Jomo. Ano yan? Ano yung name? So, sa isang kahalan, kapag nakapanood kayo ng pelikula na Kingdom, may kaharian, na may hari-hari. So, pwede bang lumapit kahit sino sa hari? Hindi, di ba? Okay, so kailangan ay yung protocol, dumaan ka sa protocol. At hindi basta-basta makalapit sa hari. Now, if we understand this, ma-appreciate natin yung sinasabi you have the access to the king. Kasi hindi pwede doon sa Bahamas, illustration ni Dr. Miles na dahil sila ay under ng Great Britain, ang Bahamas dati. Sabi nila, hindi pwede pumunta ng kahit sino pumunta kay Queen Elizabeth. Patay na si Queen Elizabeth. So, hindi pwede pumunta kahit sino. Kailangan mayroong appointment. At pag di kayo inimbitahan, di ba, alam natin yung kay Queen Esther na na kwento sa Bible, na pag pumunta ka sa hari na hindi ka pinapatawag, either napapatayin ka o bibigyan ka ng favor. So, dalawa lang yun is either a favor or paparusahan ka. Bakit ka nandito, wala ka naman pinapatawag or hindi ka tatanggapin o hindi ka entertain. So, mahalaga na naintindihan ng bawat isa sa atin yung protocol na ito. So, anybody, whether members of parliament, local commissions, or bishop ka pa, na gustong lumapit dun sa queen, sabi niya dito, couldn't get close to her without going through the royal governor. So, dadaan ka sa royal governor. Ibig sabihin, kahit inimbitahan ka, dadaan ka pa rin sa royal governor. Kasi nga, mayroong protocol i-orient ka pa kung ano ang sasabihin. Malala niyo yung kwento ni Joseph? Si Joseph ang unang nag-prank. Alam niyo ba yun? Si Joseph the Dreamer ang unang nag-prank. Alam niyo yun? Di ba? Hindi siya nagpanggap siya, hindi niya sila kilala. Matinding prank ginawa ni Joseph doon. Hindi naman sa Bible study namin yun yung mga prank-prank na yan, muli na lang yan, di yan ulit-ulit lang yan kung nagpauso yun si Joseph, isa sa mga nagpauso. Bakit? Kasi nung pumunta na nga ng mga kapatid, nagpakilala ba siya? Hindi, di ba? Tapos binalik yung kanilang mga ginamit na mga pera, dito, di ba? Tapos, nung pauwi na sila. So, basta, medyo mahabang proseso yun, hindi siya nagpakilala agad. Pero nagkilala siya at sinabi niya na pupunta din, papuntayin niya dito yung ating tatay. Nung pupunta sila kay Pharaoh, bago sila pumunta, inorient niya muna sila. Dumaan muna sa kanya, governor siya. So, dumaan muna sa kanya, bakit? Kasi kailangan silang i-orient. Pag pumunta tayo doon kay Pharaoh, tatanungin niya kung ano yung profession niyo, sabihin niyo na magaling kayo sa pag-alaga ng mga hayop at kayo ay malaging alaga para doon tayo sa Lucian mapunta. So, it means meron siyang instruction. So, dadaan sila sa governor. So, each one of us, when we go to the king, the governor has an instruction to each one of us. But every one of us has the access. Once na connected ka sa Holy Spirit, you have now the access to the king. Kasi dumadaan ka sa governor para ma-instruct ka, anong gagawin mo? Ano yung dapat mong sundin? Para ikaw ay entertain, pakinggan. So when you went to the governor for permission to see the queen, example, tuloy ko lang yung illustration ni Dr. Miles, the governor would send a message doon sa hari o doon sa queen. So, yun yung iyong susundin. At sabi rin sa Hebrews, hindi ko nilagay na nilagay ko. Pero magbabasa ito sa Hebrews chapter 4 verse 14. Ang sabi nito, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need. So it means mayroon na tayong access. Let us approach the throne of grace. Ibig sabihin sa ang trono ng grace ng God, ng ating hari. So meron kang access, pwede kang lumapit. Kasi sinabi sa Bible, utos na pwede kang lumapit sa hari. Now, if we understand the kingship of God,
ibig sabihin mayroon kang privilege na lumapit sa hari through the Holy Spirit. Kasi daw, pag lumapit ka, alala nyo yung sabi ko kanina, don't timing with Easter. Kapag lumapit ka sa kanya, sa hari, either na paparusahan ka o bibigyan ka ng favor. So yun yung mararanasan nila sa isang kaharian. But here, sabi sa Bible, pag lumapit ka sa hari, sigurado, automatic, you will find mercy. Ibig sabihin, favor ni God ang mararanasan. Hindi sumpa, kundi favor ni God. As long as you are following the protocol. Amen. Let's follow the protocol. Ano yung protocol? Lumapit ka na may pagpapakumbaba. With confidence na walang kasalanan. Kung paano mo nagkasalanan, hindi ka ng tawad. Yun ang sabi ng Bible. So, yun dapat yung ating tandaan. Isang privilege. You have now the access to the king. Okay, so pakikita natin. When the king's son, si Jesus Christ ang tinutukoy, King Father is God the Father, or the King's Son is Jesus Christ, the governor is the Holy Spirit. Okay, so King Son clears you, and when you are relying on the governor, is the Holy Spirit to communicate your request and desires, you can go straight to the King Father's throne room in the inner courts of the palace. As the writer of the book of Hebrews, dito pala simulan. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Hebrews 4:12. Pag sinabi mong confidence, ibig sabihin confident ka na papakinggan ka. Bakit meron kang instruction mula sa governor? Meron kang instruction from the Holy Spirit. So, sigurado papakinggan ka. Confident ka. Na ibibigay sa iyo yung favor. Na ibababa sa iyo yung favor ng hari. Next. As the writer, inulit ko lang pala. Sige, next. Yeah, wala na. Pwede last yun pala yun. So, that's Hebrews chapter 4, verse 16. Okay, so mali yung verse 14. But verse 16. So, iyan siya, utos na sa Bible. Pwede ka nang lumapit ngayon sa hari. Access to the king. Anong ibig sabihin? That's favor. Yung sinasabi ko kanina, kapag naintindihan natin how the kingdom works, isang favor yan sa mga mamamayan pag sila ay nakakalapit sa hari. Anybody can come to the queen, for example, sino bang sumunod na yan ng queen? Sabihin mo na si King Charles. Natatala rin, no? Hindi lahat ng tao, hindi lahat na pumunta doon sa Buckingham Palace ay makakapasok. Di ba sa Buckingham Palace, saan yun? Sa England. Hindi ka pa rin pumasok doon. Pero sa iyo, sa atin, pwede tayo pumasok. Kasi we have the access. Amen? Yes. Ibig sabihin, pag pumunta ka sa hari, sigurado may pabor ka yan na matatanggap. Just follow the protocol. Sigurado. Ano dapat? Pag sabi mo, Lord, ask and it shall be given to you. So you can ask. Ask and it shall be given to you. Ang pinaka-maganda is, you ask the Holy Spirit that will lead us to the next result. Hearing the will of the King. Kailangan mo, di ba mayroon kang access? So, kailangan pakinggan mo ano yung will ng hari. Ano yun? When a king wanted to communicate with his citizens, the governor was also involved in this process. Alam mo ba na gusto kang kausapin God? Naghihintay siya sa'yo. Maraming panahon na mapahamak buhay natin o nagsasuffer tayo kasi wala tayong panahon from Him. Sa Old Testament, pag magbasa ka sa Bible, si Noah binigyan ng instruction. Si Abraham kinausap ni God. Si Isaac kinausap ni God. Ibig sabihin, si Jacob nagpakita sa kanya sa dream. At sila Joseph, ibig sabihin nakakausap sila. Why? Because they have the time to listen. Ngayon, pwede mo rin marinig ang pangungusap sa iyo ni God. Gusto
Gusto mo ba marinig? Pwede kahit sino. Kasi meron ka ng privilege. Alam mo ba na kapag sinabihan ka niya, ay pwede kang mapapalaya? But the governor is involved in this process. Ano yun? Whenever the King of Heaven is going to do anything on earth, whenever he communicates it through governor who tells it to us, as Paul wrote, who among men knows the thoughts of men except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. 1 Corinthians chapter 2, verse 11. The presence of the governor in our lives enables us to hear and know the will of the King for us. Pwede mong malaman, pag may gagawin si Lord, pwede mong malaman kung anong gagawin niya sa buhay mo. If we fail to listen, ito yung kulang sa karamihan sa atin. Wala tayong panahon makinig. Kasi, nasanay tayo na mamuhay from the outside in, di ba? Ano nakikita mo, ano nararamdaman mo, di-decision ka kaagad. The body, the soul, and the spirit. Pero dapat from the spirit, the soul, mag-decide, the will and the mind, di ba? And then, susunod yung body. So, napakahalaga na makinig tayo kasi kapag hindi mag-suffer tayo, naranasan ko yun eh. Last Monday, so wala si Pastor, di ba? So, nagalit sa akin ay si Hans. Ngayon, yung hawak ko, pag ganyan, nakalikod, yung hawak ko sa motor. Kasi nung mga nakagaling pa, hindi ako nakakahawak. Kasi usually naghahawak ako sa maoke. Ngayon ako makahawak sa jogging pants ni Hans. So, pag ganyan yung hawak ko sa motor, hinahabunan, hindi ko na may taas yung kamay ko ganyan, hindi ko na may taas. So, akala ko siguro honest pain lang yun. Pero, pagdating ng Mondays, Merkulis, malala na talaga. Pagka Webes, hindi ko na kaya. Pumasok pa rin ako sa school, pero hindi ko na ito mataas. Hindi ko na mataas ito kung kamay ko na ito. And, grabing maga. Dito ko. Hindi lang nakikita eh. Pero hindi na lang. Grabing maga niya. So, sabi ko, dahil di ba sa pahilot tayo. So, maghapon ako sa school kasi klase ko 7 o'clock. Nakawin kami ng 4:30, may meeting pa. Nakawin kami gabi na, no? So, pumunta kami, buti lang doon sa Patmos, mayroong mahihilot doon. Baptist eh. So, wala po siya. 8:30, nantay namin hanggang alas 9. Ayaw po kung nakaranas kayo magpahilot naman na mamaga. Pagka grabe yung sakit, nahihilo ako, grabe. At hindi, kasi pag hinilot na namaga yung kamay mo, ang sakit talaga. Sabi ko, para akong mahihilo, hihimatayin ako dito. Sabi niya, magsabi ka lang, kaya ko. Kasi hindi ako hindi ako gumagano. Pag kaya ko, hindi talaga ako nagsasalita. Pero pag masakit na talaga, sabi ko, nahihilo talaga ako. Siguro almost 1 hour niya hinilot. Kinabukasan, ako sa ICD, madaling araw, kasi pastor, hindi ko talaga kaya. Sabi ko, ang sakit ng kamay ko, grabe yan. Sabi niya, i-therapy mo nga. Pag therapy niya, na-relax siya. Kasi instruction kung mahihilot, pag di mo pa rin na-itas, kasi itaas mo lang hindi ko kaya, sakit siya kahit ganyan mo. Sabi niya, kapag masakit pa din, ibalik mo. So, bumalik kami ulit, alas 9 ng gabi, kasi yung pumunta kami ng 8 mo, wala kami dito sa sila. Grabe ulit, yung aking tinorture. Para akong tinorture, nahimatayin ako ulit, pero tinitiis ko lang, kasi para lang gumaling. Pero hindi talaga, almost 1 hour niya rin nahihilot. Kinabukasan, lumala pa talaga. Lumala pa yung sakit niya. So, umiyak ako sa Lord, sabi ko, hindi ko kaya mo sakit. Grabe talaga. Ano yung gagawin ko, Lord? Doon lang ako nagtanong. Lord, anong gagawin ko sa kamay na to? Hindi talaga kahit anong pray ko, kahit anong buwan ko. Ang sakit talaga, Lord. Anong gagawin ko? At narinig ko na sabi niya, huwag ka nang bumalik sa maghihilot. Sabi ko, sige Lord, hindi ako babalik. Huwag ka nang bumalik sa maghihilot. Sabi ni Pastor, pagkahapon, sabi niya, balik tayo. Sabi ko, huwag na. Nahinga muna. And then, pinadalhan niya pala nung inaayos ko yung kamay ko.
Tumawag yung ate ko, nurse kasi yun eh. Sabi niya, ano nangyari sa kamay mo? Ano ka, akala niya nahulog, natumba kami, or nahulog, nagkaroon ng problema yung bone. Sabi ko, wala. Paghawak ko lang, sabi niya, ay, akala mo kung ano na nangyari sa'yo. Anong ginawa mo? Pinahilot. Sabi niya, bakit mo pinahilot na naman? Ang sakit nun, sabi niya. Lalo niya nabugbog kasi na-spray lang yun eh. Sabi ko, di ba, kung naiipit ako ganit pahilot, sabi niya, tignan mo nga yung anatomy, kung pwede yung anatomy ng katawan, kung pwede maipit yung, yung ugat, sabi niya gano'n. Hindi pwedeng maipit ang ugat, tignan mo sa anatomy ng katawan, yung nurse, sabi na yun, anatomy. Hindi pwedeng mana yan, wag mo na si pahilot. Inom ka ng ng antibiotic, sabi ko, okay, pinapit. Tapos sabi niya, yung daw, bibili na yun, sabi ng Sabi ko, sige, Lord, salamat. Ikaw talaga yung Lord. Sabi ko, Lord, ikaw talaga yun. Yung nagsabi na, huwag mo na ibalik sa mga hihilod. At sabi rin ng ate, huwag mo na ipahilod yan. Kasi gagaling din yan pag nawala na yung maga. Inaman mo lang ng mga alis ng maga kasi na-sprain lang siya. So, kagabi nito, nakikita niyo ginagalaw ko. Kahapon, di ko magaling. Hindi ko lang siya may hawak na may task. Pero, mas okay na siya ngayon. Sabi ko, Lord, siguro kung nag-pray pa lang ako, the first day na naranasan ko yun, hindi ko inabot yung torture na yun na pag-hilod na malala. Namagai. So, ano kasi ginawa ko? Nakinig ako doon sa narinig ko. At alam ko din yun na kapag may naiipit na ugat, hindi pala pwedeng maiipit yung mga taway na yun. Sabi niya, tignan mo nga sa anatomy kung pwedeng maiipit ang ugat. Hindi pwedeng maipit ang ugat, na-sprain lang yan. Pero yung, sabi niya, yung bones, pwedeng ma-dislocate. Pwede yun. Pero sabi niya, ang ugat, di naiipit yan. Kaya pag namaga, huwag mo talagang ibabalik. Sabi ko, hindi na talaga. Sabi niya, ang sakit nun. Sabi niya, nung nakita ko kasi pinakita ni Pastor Ricky, nakita ko parang ako nisasaktan eh. Pero, bakit ko naranasan yun? Hindi kasi ako I'll just pray the Lord. Salamat, magaling na ito. Ganun lang aking prayer. But I forgot to ask the Lord, Lord, what shall I do? Amen. So, hindi sana ako nag-suffer ng dalawang gabi na. At hindi para akong makikimatay. Hindi ako bayad ng 700 sa umiligo. So, di ba? So, napakahalaga na makikinig tayo. Amen. So, you listen. Ano man ang sitwasyon mo na nahihirapan ka, you ask the Lord. God will show you the way. Amen. Right. Kahit anong nararamdaman mo, nararanasan mo sa klase man, sa problema sa pamilya, o kahit anong hinaharap mo, learn to live from the inside out. Ibig sabihin, you ask the Holy Spirit. Amen. Wala siyang sinisino, wala siyang favoritism. Remember, our government has no favoritism. Kahit sino ka man, sasabihin na, di kasi ako nag-asimbali, ako mapakinggan nila. Di ko totoo. As long as you come to God with a humble heart, He will listen to you. And of course, you follow the protocol. Ano yun? You ask the Lord. Kaya, ano mo malalaman, hindi ka magsimba din. So, when you come to church, you will be equipped. What are the protocols? Kaya mahalaga, you come to church. You attend the church para natuturuan tayo. Natututo tayo at anong dapat natin gawin. Na pwede ko na tayo mamuhay dito sa lupa, hindi na mag-suffer. That's right. Pwede tayo hindi mag-suffer ng matindi or pwede tayo mamuhay dito sa lupa na masaya. Mamuhay dito sa lupa na parang nasa langit. Kasi matuturuan tayo, the Holy Spirit is here with us. Amen. Kagaya nung time ni Jesus Christ na yung mga disciples nag-enjoy sila sa presensya niya kasi nandyan siya, this time we can also experience like the days of Jesus Christ because the Holy Spirit is with us. Amen. Kailangan tayo matutong makinig sa Kanya. So yun yung pangatlo. Listen to the ngayon? Ibalik ko man. Hearing the will of the King. Ano yung gusto niya? Ano yung paraan niya? Ano sabi niya? My ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Most of the time kasi nagre-reklamo tayo, Lord, bakit naman ganito? May instruction si Lord dapat. So kapag nahirapan ka, dapat hindi ka nagreklamo. Ano gawin mo, Lord? What shall I do?
Amen. What shall I do? Ang sabi ko, Lord, itong naranasan ko na ito nakatindi, I learned a lesson. Now, what shall I do? Anong gagawin ko? Anong tama ko? So, kung nahihirapan ka sa school mo, you ask the Lord. He will help you. He will guide you. Kung nahihirapan ka na sa sitwasyon mo sa buhay, you ask the Lord. Ano bang dahilan? Ano bang dapat mo gawin? O kung ano man yung mga problema mo, pressure man, anything that you are experiencing, ask the Lord. Meron siya sasabihin sa iyo. Matuto ka lang makinig. Amen? Amen. So, let's learn to listen. Okay, so the Holy Spirit is a part of the process. The King will tell you what to do. And not only that, the King will also tell you what will happen to your life. Yung destiny mo, di ba? So I know the plans God has for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Yun yung kanyang plan sa'yo, to prosper you and not to harm you. Saan kanya i-prosper? Yun ang hanapin mo. Saan kanya pag-being successful? Yun yung dapat mong alamin. Successful ka sa field ng business, successful ka sa marriage, syempre, successful ka sa career mo, successful ka sa vision na yan, successful ka sa dream na yan. Alam mo lang maging successful ka, ang tanong saan? You ask the Holy Spirit. He will show you. Diba, i-reconnect ka niya sa purpose mo? So yun, makakatanggap ka ng kapahayagan. Once you understand the purpose, ang dahilan bakit ka nabubuhay sa mundo nito, pag nakita mo yun, naiintindihan mo yun, very clear sa'yo, alam mo na yung mo. At iikot doon yung buhay mo. Mapaparangalan ng Diyos. So pag makikinig ka sa Kanya, mayroon siyang instruction sa'yo, paano ito tumahin? Paano ito gawin? Paano ito mangyari? Paano sa katuparan? Anong gagawin mo? Every day of our life. So pag-gising mo araw-araw, Lord, sa araw na ito, gabayan mo ako. Yun yung prayer ni Jesus Christ. Okay, during the day is after. So Jesus said to His disciples, when you pray, pag nanalangin ka every day, prayer therefore is not an option. Pag sinabi hindi option, ibig sabihin autos, it is a requirement. It is daily government communication. We need to ask the king with the help of the governor. What do you want done today? And we have to be ready to listen and respond. Pag nagtanong ka, kailangan handa ka rin makinig at mag-respond. Kasi pag hindi, next time, hindi ka na niya sasabihan. Bakit? Hindi ka nakikinig. Hindi mo naman sinusunod. So, bakit ka ba niya sasabihan? Okay. So, dito, sabi ni Jesus Christ, pag manalangin ka, thy kingdom come, thy will be done. So, sa araw-araw pag-gising mo, Lord, gabayan mo ako. Maliban sa pinag-pray mo, Lord, help me, show me. Help me what you wanted me to be and what you wanted me to do. At sa araw na ito, sa transaction mo, sa gagawin mo, kailangan makinig ka ulit. Anong gagawin mo sa araw na yan, kung saan, may sa katuparan mo, ang vision, ang pinapagawa mo sa inyo. That's very important. So whatever ang nararanasan mo, magtanong sa Holy Spirit. Amen. Because He will always be there to guide you. So, kung huwag nyo nang maranasan, yung kagaya ng naranasan ko, na nag-suffer mo na ako bago ako nagtanong sa Lord. Hindi ako nag-question or hindi ako nagreklamo, nag-pray lang ako na pagalingin ako. But I didn't pray, Lord, what shall I do? Kasi hindi ko na kaya yung sakit. So, saka lang ako nakarinig ng instruction na yun palang dapat kong gawin. Na kung nakinig ako kagad or nag-pray ako kagad, then, hindi na talaga ako dapat na nakaranas na ganun sakit. So, each one of us ang pwedeng makarinig. Bigyan ng instruction nila, makinig ka na. Amen! Yung style ng ating pag-approach nila. Next one. Kasi si Jesus Christ yung turo niya. Number 13, that this is the last na result kapag connected ka with the Holy Spirit. So you ask the Lord, Jesus Christ, you accept Jesus Christ as Lord and Savior, pinatawad ka niya, and He will give you the Holy Spirit pag tinanggap mo siya. Keeping in right relationship. Dapat manatili yung ating relationship. So worshiping the King is another form of communication with the heavenly government. Many people have made worship into a ritual, which is
about keeping in right relationship with the King is a means by which we remain in constant connection and communion with our sovereign and honor His government. So, ayan. Ano ibig sabihin nito? Now, each one of us, sabi niya rito, worshiping is, the King is another form of communication. Isang paraan daw na ma-worship mo yung hari. Yung pagkanta natin kanina is not a worship. It's a praise. Ibig sabihin yung sinasabi mo kung sino siya, ano siya, that's a praise. Pero yung worship, sabi ni Pablo, offer your bodies as a living sacrifice. That's your spiritual act of worship. So it means, kailangan ng connection. Ibig sabihin, communion. Ano yung communion? Lagi mong nakakausap si God. Any time of the day, yung prayer naman, hindi lang yung pag-isip mo sa umaga. Any time of the day, you can ask the Lord. So sabi nito, constant, keeping right relationship. Paano maging maayos ang relationship mo sa isang tao? Paano maging maayos pag lagi kayo nag-uusap? Pangalawa, pag nagagawa ka ng kasalanan, humingi ka ng tawad. So para maging mapanatiling maayos. At for example, para maging maayos ang relasyon mo sa nanay mo, lagi mo siyang sundin kung ano kanyang sinasabi. Kung ano? Pag lagi mo sinusuway, sinasabi ng magulang mo, paano maging maayos ang relasyon nyo? Siyempre, parang kang magagalitan at lagi mo magtatampo. Pero kung sumusunod ka, sumusunod ko ano yung gusto niya, maayos kayong dalawa. So, ganun din kay God. If we remain in Him, sumusunod kung ano yung kanyang tuntunin, ano yung kanyang pinapagawa, maging maayos din ang ating relationship kay God. Amen. Ang tanong, paano natin masunod kung di natin alam? That's why it's very important to become a disciple of Jesus. It's important na uma-attend ka ng Bible study, uma-attend ka ng Sunday service, guide ito, para natuturuan ka, alam mo anong gagawin mo. At maging maayos yung ating relationship kay Jesus Christ. So, what shall we do? We need to have the right communion, keep connection, kasi maayos, pananatili. If you remain in me and my words remain in you, di ba sabi ni Jesus Christ, ask whatever you ask in my name, I will do it. So, ibig sabihin, kapag constant yung ating communication, ibig sabihin, you keep right relationship with God, sumusunod ka sa kanyang tuntunin, then, mag-i-enjoy mo yung relationship. That's worship. So, worship protects us from establishing our own kingdoms on earth, rather than the heavenly governments, because we acknowledge and confirm to Him that His desires and will are paramount. We affirm that His government's interest and the ultimate reason for our existence. Ibig sabihin, bakit ka in constant communication with Him? Kasi ang ginagawa mo yung kanyang purpose sa buhay mo. Ang ginagawa mo yung kanyang intention sa buhay mo. Ang ginagawa mo yung kanyang will sa buhay mo. Ano yung will niya sa buhay mo? Dinisinyo ka na maging sino ka. So, He designed you to be what He wanted you to be. He designed you to be what He wanted you to be. So, kung ang ginagawa mo ay tinutupad mo kung ano yung gusto niya para sa'yo, it means magkaroon ka ng constant communication sa Kanya. Kasi magtatanong Lord, anong gagawin ko sunod yun? Anong gagawin ko, Lord? Anong paraan ito? So, for me, as I teach in the school, kung pagtuturo ko, I always ask the Lord. Kasi, pag akin lang yun, may tinuturo, without, ibig sabihin, kahit hindi spiritual thing, yes, I can always connect whatever I taught in the college, sa school, na ikukunik ko lagi dun sa principle na tayo ng Diyos. You can always connect. One of the subject is the student manual. Ibig sabihin sa school, yung manual na school yun yung tinuturo ko. At ang una yung vision. So, pasok pa rin yun yung principle doon. If you have the vision, you will have the direction. So, sa buhay mo, ganun din. So, pag sumusunod ka sa policy, maging maayos ang buhay mo. Sumusunod ka sa mga rules and regulations, maging maayos ang buhay mo. So, ganun din sa ating daily life. So, each one of us, pag sumusunod tayo sa batas at tuntunin sa karya ng Diyos, ma-i-enjoy natin yung ating buhay. Maiwasan natin magka-problema.
Maiwasan natin yung mga sufferings. Maiwasan natin yung mga stress na sitwasyon. Maiwasan natin, although nandyan yan, hindi mawawala yung stressful na situation, hindi mawawala yung pressure, hindi nawawala. And most of the time, aking tinatanong, nagugulat ako, sabi ko sa kanila, ano usually ang inyong nararanasan na problema? Mga college student. Usually, pagka first year college, ICC. So, ano usually yung ating nararanasan? Ano usually nararanasan? I think majority of them is financial. Financial. Tama? Pangalawa, pressure. Pressure sa, sabi ko, bakit may na-pressure? Kasi sa mga gagawin, sa mga requirements. So, nape-pressure daw sila. Okay. So, bakit nape-pressure? Kasi yung deadlines. Anong ginagawa niyo sa oras niyo? Baka may kasaling laro. Anong ginagawa niyo sa oras niyo? Ba't kayo nape-pressure? So, you have to strategize. So, kung marunong ka mag-budget sa pera mo, marunong ka rin mag-budget sa oras. So, yun yung mahalaga. So, each one of us, sabi ko kung financial, may solution din yan. So, each one, every problem has a solution. Kung may problema ka financial, huwag kang humingi ng pera. Ano ang ilingin? Ideas. Bigyan ka ni Lord ng ideas. So, labas sa inyo. Pag bigyan ka niya ng ideas. Pero, it takes a process. May proseso na kailangan mong malaman. So, there will always be principles to follow. So, mayroong batas at tuntunin na dapat nating sundin. Kaya kailangan nating makinig every Sunday at nagbabasa ka para alam mo yung batas at tuntunin sa salita ng Diyos. Pangalawa, itong sinasabi natin, we have the right to keep your relationship with the King, with the Father, with our God, with our government, para tuloy-tuloy na tayong magabayan. Tuloy-tuloy tayong maturuan. So, yun yung resulta. Isa sa pinaka-apat, bilang apat, but I discussed with you the four result. So, I hope that each one of us, we will experience that. We have the right, meron tayong karapatan na communicate sa ating government. Hindi tayo pwedeng makalapit sa ating presidente, di ba? Hindi tayo pwedeng lumapit kahit anytime kasi nandito sa Malacanang, nandito tayo. Or kung pumunta man siya dito, minsan di pa natin alam. Di pa rin makalapit. But for us, for each one of us, we have the right to communicate to our government in Kingdom of Heaven. Pangalawa, we have the access. So, hindi lang na pwede kang tumawag, pwede kang tumawag sa telepono. Ibig sabihin, anytime na tumawag ka sa telepono ng Kingdom of God, sasagutin ka. Amen? Pangalawa, hindi ka lang pwedeng tumawag sa telepono. Pwede ka rin pumunta sa hari. You have the access to the King. Pangatlo, ay kailangan mong makinig. Kasi bibigyan ka niya ng instruction. Ano man yung gagawin niya sa buhay mo, ano man yung plano niya sa buhay mo, ay pwede niyang sabihin sa iyo. Tanungin mo lang. Because He wants to control the earth through you. He wants to control the system through us, through our dreams and our vision. And lastly, keep your relationship with Him. Paano? Patuloy mong sundin kung ano yung kanyang batas at tutunin. Patuloy kang makikinig sa Kanya, makikipag-usap sa Kanya. Para tuloy-tuloy na maging maayos yung ating relationship. Now next, so the significance of our connection to the kingdom through the government will become even clearer sa mga susunod nating pag-aralan. The coming chapters will explore the nature of the rule of the Holy Spirit and its impact on the culture of our individual lives as well as the culture of earth. So, mahalaga, next. Bawat isa sa atin, this is a question. Do you now have a clear understanding about the reason for your existence? Alam mo ba bakit ka nabubuhay sa mundo? It means, what's the reason why you are here? What God wanted you to be. What God designed you to be. So, kung yung mga ibon ay ginagawa nila yung kanilang disenyo na lumipad at yung mga isda ay ginagawa nila yung kanilang disenyo na lumangoy at meron silang kakayahan. At isda, din niya kailangan na mag-aral paano lumangoy kasi meron niya talagang kakayahan na lumangoy. He is a fish. At yung mga birds, meron talaga silang kakayahan na lumipad. Kailangan nilang i-practice. For us,
Meron din. Anong disenyo ni God sa'yo? Alam mo na ba? So if you have a clear understanding of what is God's design for you, then you will enjoy your life. Next, if you don't have a clear understanding of His purpose for your life, you can never represent Him. So hindi mo ma-represent ang kingdom of heaven. Bakit di mo naiintindihan? Hindi mo man bakit ka nandito sa mundo dito? Bakit ka pinanganak dito? So, dapat maintindihan natin. Paano natin maintindihan? You ask the Holy Spirit, Lord, show me. I want to know. Next, if you are communicating with Him, what's the content of your prayer? Is it your bucket list or how to execute His purpose for the day? Ano ba ang laman ng panalangin mo pag lumalapit ka sa Diyos? Yun ba ay yung bucket list mo? Ibig sabihin yung gusto mong mangyari? Or, ang tanong mo, Lord, let your kingdom, let your will be done. Or how to execute your purpose for that day. Lord, gabayan mo ako na magawa mo ang purpose mo sa araw na ito. Next. Do you pray, Lord, what do you want me to do this day? Ganun din yun, Lord, what do you want me to do this day? Because sinasabi hindi ka pumunta sa job mo. But I'm telling you, showing to you that you must ask the Lord what you want me to do this day. Sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa. Next. So it's like praying, let your will be done in my day today. Let your will be done. Next. Do you worship Him every day by focusing on what He wanted you to do? Pag ginagawa mo kung ano yung gusto niyang gawin mo sa buhay mo, you are worshiping Him. You are giving glory to the King of Kings. Pinaparangalan mo ang hari. Kasi, ginagawa mo kung ano yung gustong gawin sa buhay mo. Ibig sabihin yung decision niya sa buhay. Okay. So, do you spend time, listening what is His instruction for you, how to execute His purpose? Naglalaan ka ba ng panahon na tanongin siya, Lord, paano ko ba isagawa ang layunin mo sa buhay ko? Or tinatanong mo, Lord, ano bang layunin mo sa buhay ko? Hindi mo pa alam, you ask God, He will show you what's the reason. Meron kang dream, meron kang assignment, meron kang ibibigay niya sa'yo. Ikaw lang yun at si Lord. Walang ibang tao mag-dictate sa'yo. Ikaw at si Lord. Pwede niyang ipabatid sa'yo. Pwede niyang ipaalam sa'yo. Pwede niyang sabihin sa'yo. Kasi may kakayahan ka, may galing ka, may resources ka. Para hindi ka mag-struggle sa buhay. At alam mo kung ano yung gagawin mo, tanungin mo siya. He will show you your purpose. He will reveal to you. Maintindihan mo. Lagi kang nagtatanong sa Lord na, Lord, show me. Lord, anong gagawin ko? Lord, pakita mo sa akin anong layunin mo sa aking buhay. Whatever situation, remember this. Ano man ang kinakaharap mo, tanungin mo si Lord. The Holy Spirit will show you. Lord, anong gagawin ko sa sitwasyon? Lord, anong gagawin ko para execute ko ang iyong layunin sa buhay ko? Lord, anong gagawin ko sa araw nito? Lord, ito yung naranasan ko ngayon. Ito yung naranasan ko ngayon. Anong gagawin ko? Always ask the Lord, but be ready and be prepared to obey and respond. Let us pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.